Sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world, welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So eto, loyalista versus DDS. Binasag ng isang loyalista itong naging reaction ng isang DDS. Fake news na nga ho itong DDS na ito ay ubod pa ng kasyunga-syungaan at biu-biu ho talaga. Kung marinig nyo man ito at mapanood nyo man ito, gusto ko lang sabihin sa'yo, bago ka gumawa ng kapit newsan para hindi ka naman mapahiya, mag-research ka muna ha. Alamin mo muna kung ano ang pagkakaiba ng anti-poverty at confidential fund. O, bago ako magbigay ng aking sariling opinion, panoorin po muna natin ito. May isang DDS nagdebunk sa akin. Tingnan nga natin si Tagabukid kung magaling ba magdebunk. Kasi once nagdidebunk ka ng isang bagay, argumento, kailangan based on facts yan. Meron kang laging nakahanda na backup na ipapakita mo na ito yung facts. Tingnan nga natin kung paano ako i-debunk ni Tagabukid. Mga DDS, ating sagutin naman yung sinabi ni Norberto. Walang galang na po, sir, ha? Sabi mo, sino iboboto na presidente ng 2028? Yung taong nabubuhay na walang confidential funds versus yung taong nabubuhay na may confidential fund. Anong survey ba ito, sir? Sige mga DDS, tayo naman ang mag-research. Sir, makinig ka. Based on official government records from the Department of Budget and Management, DBM, and the Commission on Audit or COA, Vice President Leni Robredo's office was allocated a total of 250 million in confidential funds from 2017 to 2021. Saan ko hahanap to? Hindi nabuhay sa confidential funds. Saan ko to hanapin? Sa Kabukid? Wala siyang confidential funds because opposition siya ni Duterte. Tapos? Year 2020, 125 million yung Fake news! for its anti-poverty program, Angat Buhay and COVID-19 pandemic. Nako, Tagabukid. Saan ko hanapin ang nilapag mo? Kahit anong research ko, wala dito. Hindi ko na nga kailangan mag-research kasi alam ko talaga na si Attorney Leni Robredo never nagkaroon ng confidential funds. Sabi ko na sa inyo kasi kapag nagdidibang kayo, kailangan nyong magpresenta ng facts, hindi yung gawa-gawaan yung mga dokumento. Tsaka Tagabukid, kailan pa naging confidential ang anti-poverty program? Nasanay kasi kayo sa bubitan yung Vice President na pati yung tables and chairs, tree planting, ginawang confidential. Bakit kailangan mong gawing confidential yung regular funds? So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Ay adaw, Tagabukid. Talagang Tagabukid ka siguro talaga. Nag-research ka na nga, hindi mo pa naintindihan yung binabasa mo. Ay adaw, Tagabukid. Paano naging confidential fund ang anti-poverty? Di ba? Binasa mo na nga, hindi mo pa naintindihan. Paano naging confidential fund ang anti-poverty program? Ha? Diyos Mariosep, Tagabukid. Talagang diyan ka na lang siguro sa bukid. Di ba? Eto, Tagabukid, gusto ko lang ho ipaintindi sa'yo. Magkaiba ang anti-poverty program at ang confidential fund. Ang anti-poverty program na yan ay programa laban sa kahirapan. Na ang confidential fund, yan po ay ginagamit sa surveillance and other sensitive activities. Di ba? That support civilian government. Ngayon, alam mo na kung ano ang confidential fund. Uulitin ko, Tagabukid, ha? Ginagamit po ang confidential fund sa surveillance and other sensitive activities. Di ba? That support, no? That support civilian government operation. Ngayon, alam mo na. Ha? Huwag mo nang gawang fake news si Mayor Leni Robredo. Diba? Kasi kung may pipiliin man ang taong bayan sa darating na presidential election sa 2028 at kung tumakbo ito si Mayor Leni Robredo,
ay ang pipiliin ng mga matitino at matatalino at gusto ng mapayapa at tahimik na bansa, ang pipiliin niyan ay walang iba kung hindi si Mayor Leni Robredo. Yan ang itatak mo sa isipan mo. Okay? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, ginshare ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man.